Magandang hapon. For today, we will be simulating a simple heat sensor circuit in Proteus as well as a working breadboard. Ang nakikita nyo sa screen ngayon na isang circuit na dinisenyo upang tumugon sa pagtaas sa temperatura kapag ito ay na-expose sa isang apoy o pagtaas ng init. Tinatawag din ito na heat sensitive device. Ito ay ginagamit sa circuits na binuo upang masense ang pagtaas ng temperatura ng ating surroundings at sa reaksyon ay gumaganap ng isang alarma. A simple heat sensor circuit typically consists of a heat sensing component, which is the thermistor. It is just like a resistor and changes its resistance on sensing heat. A variable resistor, a transistor, a buzzer for alarming, and a capacitor. This circuit can be used for a variety of different purposes. The explanation and circuit diagram are described for today's video. Ang circuit na ito ay gumagamit ng isang NPN transistor BC547 bilang isang switching element para sa buzzer. Ang major components natin ay ang NTC thermistor upang masense ang init at ang variable resistor upang i-adjust ang threshold value ng temperature. Ang thermistor at variable resistor VR1 ay konektado as series habang ang base ng transistor Q1 ay connected sa pagitan ng dalawang components na ito. Ang buzzer ay konektado sa collector terminal ng Q1 at sa battery. So, let's start the simulation. Ngayon sa screen, nakikita natin ang component as described earlier. Papakita ko muna sa inyo na hindi pa tinataas ang value ng temperature kay thermistor at nasa default temperature pa ito. Ngayon habang binababa natin yung value ni variable resistor, makikita natin na may tunog pa rin si buzzer. Meron siyang tunog actually, medyo mahina lang. Pero makikita naman natin na tumutunog yung buzzer or yung speaker. So ngayon, isaset naman natin siya sa 100%. Ngayon na nasa maximum state na si VR1, mawawala na yung tunog ni buzzer. Ito rin ang masasabi nating threshold ni value ni VR1 para sa pag-sense ng temperature. So, stop muna natin, then baguhin natin siya ng 100 Celsius. Makikita natin ang thermistor at ang VR1 kung turn on sa transistor. Habang tumataas ang temperature at na-cross yung threshold value ng thermistor niya sa limit ng VR1, magiging bias si transistor, more specifically forward bias. At magbe-beep ang buzzer kapag ang temperature naman, yung threshold value ng transistor ay disconnected mula sa source at hihinto ang beeping ng buzzer or speaker. Ngayon, ipapakita naman namin ang working breadboard simulation. Dito, naglagay kami ng LED. Pero sa Proteus, hindi kasi nagkakaroon ng CPU overload error. At yung thermistor pala sa both sa Proteus at sa working breadboard is valued at 10K. Kasi wala kami mahanap na 2.2 and ginawa na lang namin 10K pareho. Gayun pa man, pareho lang ang output ng software simulation at hardware simulation. Now, let's play the video.
So yun lamang, maraming salamat. I hope you learned something today.